Dr. Maninas. We are privileged to hear a message from a leader dedicated to public service. Let us welcome Honorable Vice Mayor Robert Vincent Judy Jaworski Jr. So kung magandang hapon sa ating lahat, pati ang ating mahal na Mayor Vico Soto, nakarating na po. Sa ating presidente ng ating universidad, sa ating minamahal na Dr. Renzi Maninas, members of the Board of Regents, the Dean of different colleges, sa ating pong mga professor, teaching and non-teaching personnel at UNLV, to the other officials and distinguished ladies and gentlemen that have been invited to our prestigious event, and of course, sa ating mag-aaral, sa mga magulang na nandito, sa kong mapagpalang hapon sa mga. Today is a day that we give honor sa ating pong sa lahat ng stakeholders na bumubuo ng pamilya ng PNP ay hindi po mararating ng pamantasan Luzon ng Pasig ang ika-25 anibersaryo o ang silver anniversary ng ating pamantasan kung hindi sa dedigasyon at pag-ambag hindi lang po ng ating mga academicians, ng ating mga professor, ng ating mga staff ng PLP, pero higit dyan sa ating mga partners and the different stakeholders from the community, from government, from the private sector, even from the private corporations who have generously been supportive sa ating pamantasan lungsod ng Pasig. Allow me also to thank yung ating bibigyan ng parangal ng recognition of service awardees sa 5, 10, 15, 20 at 25 taon na pagseservisyo dito sa ating pamantasan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi maabot ng PNP ang naabot na ngayon. So tarapan po natin ang ating mga kawan. And in closing, as we celebrate again this milestone in our institution of the PLP, I think it is also, we also remind ourselves that in an ever-changing world of the 21st century, we have to adapt and take lead in terms of trying to make improvements in our education. It should not be enough that we provide quality education, but we should strive hard and harder to provide quality, global, standard education. Tandaan po natin, we are not merely educating the students that come to this institution. Hindi lang po pag-aaral o edukasyon lamang ang pinapasa natin sa ating mga kapwa Pasigueño o kabataang Pasigueño. The end goal of this institution is to better the lives of Pasigueños. Para iangat ang buhay ng Pasigueño. And for us to be able to do that, we have to be, as leaders, we have to stay on top of our game. Meaning, when we set policies for the institution, we have to make sure that it will be the policies that our students will take advantage of, not just to get a diploma or a degree, but once they get their degree, they will matter in this world. And that they will be able to use this degree to become productive members, not only of the city of Pasig, but productive members of Philippine society. I think this is the new challenge we must take on
as leaders of this university. And I have faith in our teaching personnel. I have faith mostly in our students and their capacity to learn. Because it has already been shown in recent times that PLP produces not only good students, but students that excel at the national level. So congratulations to PLP. I'm proud to be part of this university. God bless you. Mabuhay po ang pamatasan lungsod sa lawas. Maraming salamat. Thank you, Vice Mayor Jaworski. We would like to acknowledge the presence of City Councilor Simon Romulo Tanpoco. Good afternoon, sir. Pasig City continues to thrive under good governance and visionary leadership of our esteemed mayor. Let us give a big round of applause for Honorable Mayor Victor Marreguis and Soto for his message. Magandang hapon sa ating lahat. Kamusta po ang mga nasa itaas? Parang tulog na yung mga nasa itaas. Okay, gising na. Yung mga nandito sa bandang kanan, parang nandito po yung mga natutulog. Okay pa kayo dyan? Gising ba po kayo? Yung mga nandito po sa harapan, okay pa tayo? Happy anniversary sa ating lahat. Batiin niyo naman yung katabi ninyo ulit ng isang happy anniversary. Maligayang anibersaryo, maligayang silver anniversary sa ating lahat. Lahat ng mga kasama natin sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Alam niyo, ang pamantasan po natin ay nakaka-proud po talaga. Hindi ko po makakalimutan. Siyempre, bago po lahat, batiin po natin ang mga kasama natin. Sina Vice Mayor Dodot, katabi po niya si Sir Manny ng DepEd. Iba't ibang grupo ang represented dito. No? Hindi ko na siguro isa-isahin. Mga barangay officials natin, mga taga-barangay Kapasigan, nandyan din po. Iba-ibang grupo. Meron pong taga-Synergia Foundation, meron pong taga-Sea Foundation, at lahat ng iba pa nating partners, again, DepEd, mga SK officials po. May mga ilan akong nakita habang bumababa po ako. At syempre, ang isa sa talagang dapat nating pasalamatan ay ang ating university president at lahat ng mga opisyalis po natin na nagsiservisyo, naglilingkod dito sa ating pamantasan na may kahusayan at ng may malasakit. Narinig naman po natin ang kanyang mensahe habang pinapakinggan ko nga po ang kanyang mensahe kanina. Naluluha-luha po ako kasi talagang tagos sa puso. Hindi ako nagbibiro, talagang tagos sa puso pag si Sir Reggie Maningas ang nagsasalita. Sir Reggie, congratulations sa mga professors natin, lecturers, full-time and part-time, sa ating mga teaching and non-teaching staff, sa ating mga nagtatrabaho sa administration, sa lahat po. Again, masyado tayong marami para banggitin ang isa-isa, pero sa lahat ng mga nagtatrabaho, para patuloy na tumaas ang antas ng edukasyon, para patuloy na mag-level up ang ating pamantasan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po talaga sa lahat ng ginagawa ninyo para sa ating pamantasan. Nais ko rin pong special mention ng ating anniversary committee. Anniversary committee po ba ang tawag natin? Ang ating chair sa pangunguna ni Sir Reggie. Dito po ba sina Din? Nasaan po siya? Nandun sa likod. Sir, congratulations sa lahat po ng mga kasama yung nag-organize ng iba't ibang mga events natin. Sir Reggie, balita ko po ay hindi lang po successful, kung hindi napakasaya po ng iba't ibang pagdiriwang po natin, pati yung mga basketball, mga volleyball po, ibang mga events sa baba ay naging masaya, makulay at masigla po ang 25th anniversary celebrations natin. Again, congratulations sa ating anniversary committee, sa lahat po ng mga tumutulong. Alam niyo, hindi ko po makakalimutan noong 2019,
nung una akong naging chairman ng ating Board of Regents, ang una po namin, yung unang-una sa agenda, unang-una po namin pinag-usapan ay yung application ng Unifast ng ating pamantasan. Gaya po ng alam ng ating mga estudyante, ng mga magulang po, sa PLP ngayon, wala na pong binabayaran na tuition fee. Ay alam naman po siguro natin yung Unifast law na isa po sa pangunahing mayakda ay wala na pong iba, kundi ang congressman din natin nung previous terms po niya. 2019, usapan namin, qualified na ba tayo? Kasi hindi naman po lahat ng SUC ay naka-Unifast, i-apply pa po yan, di ba? May standards, may mga criteria, may mga kailangan ipasa. At 2019, for the first time, apply na po siya, wala na pong tuition ng ating pamantasan. At pagkatapos po nun, so siyempre, masaya po. Pero alam din naman natin na ano ang iba pang gastusin ng ating mga mag-aaral. Naabutan tayo ng pandemya. 7 months pa lang po ako mayor at chairman ng Board of Regents. Naabutan tayo ng pandemya. Nakaka 5th year anniversary lang po wala na 2020. Bilis ng panahon, ano? Pero 5 years ago, naabutan tayo ng pandemya. Tinignan po natin ang sitwasyon kasama ng Board of Regents at medyo air of uncertainty. Hindi natin alam kung ano ba mangyayari sa hinaharap. Hindi natin alam kung ano ba mangyayari sa mga estudyante natin. Baka mamaya mag-drop out lahat. Kailangan daw ng mga internet connections. Nahihirapan daw yung mga ibang estudyante natin. Minabuti natin sa tulong ng mga kasama sa lokal na pamahalaan na mag-provide ng mga learning devices and nasimulan po yung connectivity allowance. Fast forward po ulit tayo ng konti. Ito, nabanggit ko na rin naman sa ibang mga message ko pag nagsasalita po ako dito, pero baka hindi po alam ng iba. Ito, aminin ko, hindi naman ako nahihiyang aminin kasi importante sa ating pamahalaan, importante sa pamantasan ay yung teamwork, bringing everyone together, getting everyone's expertise para yung output o yung produkto ay yung pinakamaganda na posible. Nung medyo lumuluwag na yung lockdown at pabalik na tayo sa face-to-face classes na full face-to-face na, wala nang distance. Or, meron pa rin naman hanggang ngayon minsan, di ba, kailangan. Pero more or less, bumalik tayo sa face-to-face. Nung nag-board of regents meeting po kami, sabi ko, dinesign natin yung connectivity allowance, parang tulong, hindi man full, pero at least matulungan natin yung mga mag-aaral dahil kailangan ng internet connection sa bahay. Sabi ko, wala nang need. Di tanggalin na natin yung connectivity allowance, sabi ko. Alam mo, sabi ng Board of Regents natin, hindi. May budget naman tayo, kaya naman ng LGU, ba't hindi na lang natin ituloy yung connectivity allowance natin? Kaya, madalas po kasi, kaya ako lang po kinakwento yan. Hindi ko naman kailangan ikwento yan, pero kaya ako po siya kinakwento dahil madalas po, pag may magandang nangyayari, pag may accomplishment, pag may biyaya, o may magandang nagawa ang LGU o ang pamantasan, ang unang nakikita kaagad kasi, ang mga leader, natural naman kasi kami yung may posisyon, yung mayor unang napapasalamatan. Pag may nagpapasalamat sa akin, thankful din naman, appreciative naman po ako pag na-recognize tayo. Pero, ang totoo po, para sa isang organisasyon katulad ng ating pamantasan, at pati na rin ng ating LGU, ang totoo po niyan, yung mayor, yung head, yung hepe, isang bahagi lang po. Kailangan para gumanda ang sitwasyon, para tumaas ang antas sa lahat ng ginagawa po natin, kailangan teamwork, kailangan lahat nagtutulungan. At kaya, mula sa ating Board of Regents hanggang sa ating mga staff, sana po, pag may sa ating mga mag-aaral, nakikita po natin yung performance ngayon ng pamantasan, maganda. Nakikita po natin patuloy na gumaganda. Yung nga po, tumataas ang antas ng edukasyon, na yung level of education dito sa ating pamantasan. Paganda ng paganda, nakikita naman yan, pati sa mga scores, sa mga board exam results, consistent po na gumaganda ang performance natin.
consistent na facilities, lahat, paganda ng paganda. Pero sana pag may mga pagkakataon po tayo, huwag po nating kalimutan pasalamatan ng lahat ng nagtatrabaho para maging posible ito. Hindi lang po ako, hindi lang po ilang tao, hindi lang yung presidente ng university, pero lahat po, mula sa Board of Regents hanggang sa ordinary rank and file staff po natin, may malaking bahagi po tayo sa progreso natin dito sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Kaya, confident po ako na sa hinaharap, sa susunod na mga buwan, hanggang sa susunod na mga school year, ay patuloy po na paganda lang ng paganda ang ating mahal na pamantasan. Kanina nabanggit yung connectivity allowance, pero sa tulong ni Congressman, may mga nakita kami na mga pinoint out si Kong, tapos nung pinagkarahan ko, teka, hindi lang naman connectivity or transportation ang gastusin ng ating mga kabataan. Bumibili pa sila ng libro. Bakit? May ginagastos pa sila pag mag-graduation. Bakit? Mag-graduate na ba kayo? Bumibili din yan ng iba. Ano pa ba ang mga gastos ninyo? Ano po? Hindi nakasama yun. Ano po? Ano sabi? Uniform. Uniform ba yung sabi nyo? Cellphone? Huwag naman cellphone. Grabe naman yung cellphone. Ano yung sinisigaw nila? Aircon. Aircon! Mamaya na lang, pag dumaan ako dyan, mamaya pagpalabas ako, ibulong nyo na lang sa akin kung ano ba yun. Ang commitment namin, hindi naman para ipangako ang langit at lupa. Pero kung kaya naman natin, para lalong matulungan. Wala naman tayong ibang goal dito, kundi makapagtapos ang ating mga mag-aaral. Lalo na yung mga pinaka-nangangailangan ng tulong. Ayaw natin na may naririnig tayo na nag-drop out dahil kinapos ng konti. Oo, libre tuition, connectivity allowance, may mga ibang tulong from time to time. Pero aminin natin, minsan may naririnig pa po tayo. Nag-drop out kasi talagang kailangan na magtrabaho. Nag-drop out kasi wala, ginapos talaga. Ang pangarap natin, ang goal natin para sa ating pamantasan, walang magda-drop out dahil sa ganung kadahilanan. Tutulungan po natin. Kung kailangan po ng dagdag tulong para sa graduation, dagdag tulong para sa libro, abangan lang po natin, i-announce ni Press Reggie. Papa-approve lang natin sa Board of Regents, pero para lang sa kaalaman po ng lahat. Yan na po yung pinag-iisipan natin ngayon. Ano pa ba yung mga kailangan sa pasilidad? Ano ba yung mga kailangan na ayusin sa mga kurso natin at sa curriculum? Ano ba yung mga kailangan pagdating sa hiring ng mga teachers natin? Bakit tayo nahihirapan na mag-hire ng CPA? Halimbawa, ano ba yung mga pwede natin gawin? At syempre kasama na dyan yung mga tulong, mga magiging dagdag tulong. Kaya siguro, again, hindi po para mangako ng kung ano-ano, magkakaroon ng mga iba-ibang pagkakataon para ikwento sa inyo. Pero asahan po ninyo na sa susunod, siguro sa susunod na school year na po, kasi kalagitnaan na po tayo, mag-graduate na nga kayo. Pero at least yung sa graduation, maabutan po yan. So Reggie, di ba, tutulungan po natin sila sa graduation. Para sa mga susunod na batch naman, maging masaya na lang din tayo para sa kanila. Kaya mas maganda rin po yung mga natutulong natin. At nagiging posible po ang lahat ng yan. Muli po, hindi lang dahil sa chairman, hindi lang dahil sa mayor, hindi lang dahil sa presidente, pero isa rin po sa dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Gawad parangal nga po ang pangalan ng event natin. Kinikilala natin ang mga naglingkod sa ating pamantasan. Sa lahat ng mga naglingkod na tumabot ng 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, at lalong-lalo na sa mga 25 years na po dito, maraming salamat. Congratulations sa inyo.
Thank you, Mayor Vico, for that very inspiring message. Pamantasan na Lungsod ng Pasig was established through Ordinance Number 11, Series of 1999. It has been more than just an institution. It has been a promise fulfilled, a vision realized for the youth of Pasig. And now, on its 25th founding anniversary, let's all watch this. Ako ay isang building utility sa ating pamantasan dahil sa libreng edukasyon, nabuhay ang pag-asa ng aming pamilya. Ang edukasyon ay ang tinatawag nating great equalizer. Ang edukasyon o ang ating pagtatapos ay ang tinatawag nating pamana na hindi mababawi kailanman sa atin ng kahit na sino. Kaya ako po, 10 ang ating mga kasama sa lokal na pamahalaan ay patuloy na isusulong ang dekalidad at abot kaya na edukasyon sa ating lungsod. Ngunit ang graduation cup na ito ay hindi po sa akin, kung hindi po sa inyo. At sa mga mag-aaral at sa mga kabataan na nagnanais magtapos. Salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Sa PLP po ako mag-aaral paglaki ko at magiging engineer po ako. At tatawagin niyo po akong Engineer Prinsesa Jusayda Sipengwa. Long live Pamantasan na Lungsod ng Pasig. Can we give our institution a big round of applause? To inspire us with his words of wisdom, let us warmly welcome our respected representative, Honorable Congressman Romanti Romulo. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Una-una po, gusto ko lang batiin ang PLP dito sa 25th anniversary po niya. Alam po nating lahat, narinig ko rin kanina, naabutan ko ba si Mayor Vico na nagsasalita, sa totoo po, katangi-tangi na rin po talaga ang PLP. Ang totoo, galing rin po ako ngayon sa EDCOM 2 meeting. Doon po napag-usapan po talaga yung ating education system.
Ang problema po natin, ito naman totoo pagdating ng kolehiyo. Dahil di ba meron tayong mga SUCs na ibang LUCs. Doon sa ating ibang SUCs at LUCs, sa totoo, ay talagang hindi na rin masyadong napagbibigyan yung ating mga DepEd graduates na makapag-aral sa SUCs. Karamihan po talaga ng nakakapasok po doon na bibigyan ng pagkakataon ay middle class paakit na rin po. Medyo hindi na rin po ganong fair. Pero pagdating po dito sa pamantasan lungsod ng Pasig, kitang-kita po natin tuwing graduation po ninyo, yung mga guest speakers ay graduates po ninyo. At karamihan po sa kanila, pag narinig natin yung storya nila, naalala ko pa yung iba na sa totoo, para lang matustusan yung college cost nila, ay nagka-tricycle rin sila, nagkatrabaho, para lang matapos sila. Kaya may kita po dito sa PLP, hindi lang naman kalidad na edukasyon ang maibigay, pero nasigurado po ng PLP na mapagbigyan rin po yung nangangailangan talaga ng mga pamilyang Pasigueño. Kaya dahil po doon talagang sa PLP, congratulations, ang ganda po na nagawaan po ninyo. Pero bago ako magtapos, gusto ko lang po mag-add rin ng isa. Alam po ninyo, sa governance, kaya rin marami siguro nagagawa dito sa PLP, kasi sa totoo, ay very democratic na po dito sa PLP. Lahat po na nangyayari po dito sa totoo ay recommended po ng Board of Trustees po ninyo. Sa totoo, narinig ko lagi ito kay Mayor Vico, kay Vice Dodot, na talagang yung mga programang ini-introduce po nila dito sa PLP ay nanggagaling rin po talaga sa mga estudyante, sa teaching, non-teaching personnel, kung ano talaga yung pangangailangan. Kaya sana po, itong na-institutionalize nyo na po ay mapagpatuloy nyo dahil sa totoo po, sayang po, ang dami talagang natutulungan ng mga pamilyang Pasigueño na talagang kailangan ng tulong. Kaya sa PLP muli, sa teaching, non-teaching, sa institutional partners, congratulations sa mga estudyante po. Sa totoo po, na nung nag-attend po kami dito ng isang araw, yung parang PETA production po ninyo. Sa totoo, nung umakit po kami dito, dahil pinasalita kami tatlo para may part kami sa plane. Alam po ninyo, sa totoo, hindi katulad ngayon na pwede ka magsalita. Doon may script na kailangan kaming sundan. So nung umakit nga po ako dito medyo sa totoo, kinakabahan ako dahil baka mali yung masabi ko Dahil part ng script yun. Pero alam niyo po, nung umakit po ako dito, may mga estudyante na nandito sa kanan ko. Sinabi ko, parang nakakakaba talaga itong gagawin natin. Alam po, sila pa nagsabi sa akin, hindi po, kaya-kaya niyo yun. Alam po niyo, yun ang magandang attitude ng mga estudyante dito sa PLP. May kumpiyansa sa sarili, alam po nila na magsuporta ng kapwa nilang Pasigueño. Muli po, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Thank you very much, Congressman Roman Romulo. Pamantasan ng lungsod ng Pasig has been fortunate to have institutional partners who continuously contribute to the holistic growth of our students. We would like to acknowledge the presence of our City Councilor, Councilor Angelo Dalayon. Thank you, ma'am, for gracing our affair. To hand in the plaque of appreciation to our institutional partners, may we call on Honorable Mayor Victor Maretis N. Soto, Honorable Congressman Roman P. Romulo, Honorable Vice Mayor Robert Vincent Jude B. Jaworski Jr., City Councilor Angelo Dalayon, City Councilor Simon Romulo Tantoco, and our University President, Dr. Viserio M. Maninas. This plaque of appreciation is presented to, in sincere gratitude and deep appreciation for your unwavering support, invaluable contributions, and steadfast partnership in shaping pamantasan ng lungsod ng Pasig into the institution it is today. As we celebrate our 25th founding anniversary,
we honor your commitment to our mission of providing inclusive and transformative education, empowering students, and uplifting communities. Your dedication has been instrumental in fostering excellence, integrity, and a future of boundless opportunities for our students and the Pasig community. Your generosity and shared vision have made a lasting impact, and we proudly recognize you as a vital part of our journey toward a brighter and more empowered future. Given this 20th day of March 2025 at Pamantasan ng Lungsod ng Pasig in celebration of our silver anniversary. Signed, Dr. Reggie M. Maninas, President, Pamantasan ng Lungsod ng Pasig, and Honorable Victor Ma Regis N. Soto, Mayor, Pasig City, and Chair, Board of Regents. Ladies and gentlemen, our institutional partners, Association of Local Colleges and Universities, Pasig City General Hospital. For the free R&D application fees, comprehensive clinical training, and infallible assistance with Department of Health seminars, your dedication has empowered future healthcare professionals to thrive. Receiving the award is Paulo Roman A. Castro, MD, PhD. Pasig Hope Medical Center. For the free R&D affiliation fees, extensive clinical training, and support for Department of Health seminars, we honor your vital role in shaping skilled, compassionate nurses and strengthening the healthcare sector for generations to come. Receiving the award is Owen Rosario, Assistant Chief Nurse. Association of Local Colleges and Universities. For being a steadfast partner during the PLP formative years, championing the cause of local colleges and universities, ensuring PLP to thrive as a beacon of accessible, quality, and inclusive education. Receiving the award is the President of the Association of Local Colleges and Universities, Dr. Raimundo P. Arcega. Department of Social Welfare and Development. For the agency's unwavering commitment to student welfare and development through their various programs that allow students the opportunity to earn while they learn and serve the community. Sa mga makabuluhang programa, itinatawid ang mga mag-aaral ng pamantasan. Receiving the award is Ms. Leia Nieva, Project Development Officer 4, and Mr. Jeric Mata, Project Development Officer 3. Commission on Higher Education, National Capital Region. For the agency's tulong-dulong, tertiary education subsidy, UniFast free tuition, removing financial barriers, and empowering students to pursue their dream of a college diploma. And for the CHED-AIM Global Leadership Program that strengthen and transform our school leaders. Receiving the award is Dr. Victor Castello, Education Supervisor.
National Capital Region. For the agency's career building programs, capacity development, and transformative opportunities, your partnership has been vital in establishing the PLP Job Placement Office and equipping graduates for success in the evolving workforce. Through initiatives like SPES, GIP, and collaborations with the Pasig City Peso, you have provided invaluable work experiences, strengthened employability, and fostered inclusive growth. Receiving the award is Mr. Robert M. Chavez Jr. and Jemlis Peronel. Schools Division Office, Pasig City. For the deployment, training, and mentorship of our pre-service teachers in Pasig's public schools, your commitment has been instrumental in shaping future educators, equipping them with the skills, experience, and dedication to excel in their profession. Receiving the award is Dr. Manuela Huerta, Chief Curriculum Implementation Division. Pasig City Youth Development Alliance. For the Education Development Center's Opportunity 2.0 program has empowered Pasig's out-of-school youth with essential skills and opportunities for a brighter future. We extend our deepest gratitude for your dedication to second chance education, ensuring no learner is left behind and every young person has the power to thrive and contribute to society. Receiving the award is Honorable Kiel P. Castillas, President, Federasyon ng Sangguniang Kabataan ng Pasig. John Stephen G. Raot, Youth Development Officer 2, Pasig City Youth Development Office, Secretariat, Pasig City Youth Development Alliance. Caritas Pasig Incorporated. For the various programs such as Project SHAPE, which has strengthened community resilience by equipping households and local governments with essential disaster preparedness skills. We honor your dedication to building a safer, more disaster-resilient society and extend our deepest gratitude for your lasting impact. Receiving the award is Ms. Annie P. Del Mundo, Trustee, Ms. Alma Contreras, Internal Auditor, and Dr. Amor D. Sande, External Auditor. Luis Corchiat Foundation. For your unwavering commitment to education and empowerment, your generosity has transformed the dreams of countless pamantasan ng lungsod ng Pasig students into reality through scholarships and assistance. Your compassion and support have nurtured hope, fostered excellence, and empowered generations of Pasigueño scholars. Receiving the award is Mr. Ray Selby Hussein, Executive, LCCK-FI. Real Life Foundation. For your generous scholarships and invaluable training, we honor your extraordinary contributions to shaping futures and fostering inclusive, transformative education with deep gratitude for your enduring support in uplifting Pasigueño scholars and their community. Receiving the award is Ms. Bernadette Hiner, Educational Partnership Officer and Scholarship Coordinator, and Mr. Jeffrey Sorioso, Communications Officer. Rotary Club of Pasig. For your invaluable on-the-job training opportunities to our students, we honor your dedication to empowering future business leaders through education, mentorship, and opportunity, a lasting legacy that will inspire generations to come. Receiving the award is Mr. Bernard C.D., Club President, Rotary Club of Pasig.